Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? So, yan, mga tol, nandito tayo ngayon sa World Trade Center, AgriLink, FoodLink, Aqualink 2024. And syempre, mga tol, dito ulit yung Rumen. At may bago silang kasama ngayon, ang Golden Forage. So, kasama natin ngayon si Sir. Yan, Golden Forage, mga tol. So, kasama natin ngayon si Sir. Interviewin natin kung ano ba yung meron sa Golden Forage. So, Sir, pakilala ka, Sir. Yes, ako nga po pala si Erong Gentica na Golden Forage. At nandito kami ngayon sa World Trade Center sa Pasay para sa AgriLink 2024. Aqualink, AgriLink, and FoodLink 2024. Yan. Yun. Sir, parang bago tong Golden Forage, Opo, sir. no? Kailan ba nag-start tong nyo? Actually, sir, bagong-bago lang po talagang company na to. Okay. First ever in the Philippines. Ang pinoproduce namin is yung baled corn silage. Baled corn silage. So, bali ano yung product niyo, Sir? Ano yung pinaka market nyo? Yes, sir. Basically, burong corn. Corn. Mais Okay, yan. okay. So, ito makikita ninyo. Ito yung isang example ng mais na ginagawa namin. Ito. Ito siya ay pagkain ng baka, kambing, mga ruminants, sir. Okay. So, ano lang talaga to? Pang kambing, baka, kalabaw. Tupa. Pwede. Yes, sir. Sa manok, pwede ba to? Hindi, sir. Hindi. Kala ko pwede sa manok. Ang kagandahan ng produkto namin na to ay, ito siya ay walang bulok, Okay. walang singaw, walang uod. Wala siyang chance na masira. Na masira. And it can be stored for 1 year. 1 year. 1 year siya pwedeng nakabalot lang. Yes, sir. Yes, sir. Pero in case na, for example, ganito, Sir, kasi hindi naman mauubos lahat to eh. Kumbaga, konti lang yung paano mo siya ulit i-impact? Yan, so ito, makikita ninyo, kinat siya ng square. Normally, pag natuyo na kasi ng araw, pero tinitape lang yan siya ulit, sir. Or ikakat mo siya ng square, Okay. tapos bubuklat din para yung kukuha ka. Then pag gusto mo na ulit isarado, ganyan mo lang, tapos i-tape mo na ulit. I-tape lang. So, Naarawan okay na kasi yun. siya kaya umiksi. Okay. Ito pala, ang isang advantage ng paggamit nito is siksik sa nutrisyon na rin ito, sir. Okay. Ito ay sarili niyang pagkapuro dahil po dito sa mga kasama na corn kernels. May mais. Okay. Nagsiself-ferment siya dahil may sugars na kasama na rin na sarili. Yung iba kasing yung normal na silage natin is may molasses na pangburo nila pang ferment. So ayun, sir. Ang isa nga pala nito ay 50 to 60 kilos ang timbang. 50 to 60 kilos. For only 8 pesos. 8 pesos per kilo naman. Sir. O yun mga tol. So bali 8 pesos per kilo tong ganitong silage. Parang bago to kasi kung mapapansin nyo, yung mga silage dati mga nakasako yung plastic na tapos mga nakadrum. So anong advantage nito, boss, compare doon sa mga ganun sa dating So yun, sir, pagka kasi ang silage na yun binuksan 7 days, may chance na siyang masira. Unlike dito na airtight sealed, yung buong paligid niya selyado. And madali siya ulit i-seal. So basta may sarado mo siya, tatagal ulit siya. Kumbaga, ngayon nagpakain ako. Pero normally kasi, sir, ilang days dapat siyang ma-consume ng alaga? Ito kasi, yun, sa normal na silage, 7 days kailangan makonsume mo na para hindi magkaroon ng spoilage. Ito, isa-seal mo lang, tatagal siya ulit. Tatagal siya ulit. For 1 week. Pero matibay naman to, sir, yung plastic, no? Opo, sir. Kasi parang ang disadvantage nung iba, nabubutas yung Oo. Ito ay ini-import pa talaga, sir. Imported Ito, talaga. sir, gusto nyo pakita natin yung makina. O, pwede. Doon, mga tol, papakita ni sir yung yung makina. So, tara, tingnan natin. So, ito yung makina na binibenta rin ng company ng Golden Forage. Okay. This is imported from India. India pa. Pero kayo, nagbibenta kayo niyan? Oo, sir. Message na lang sa page. Facebook. Okay. Ang lead time ng pag-order is 2 to 3 months. 2 to 3 months. Okay. So, bali, sir, dito, makikita ninyo, galing sa likod,
hinahatak siya ng conveyor, Okay. papasok doon sa ating roller. Oo. Then, pakita natin, sample na natin. Sige, sige. Ito yung quality pala ng silage Pakita mo natin. na binibenta ng Golden Forage. Talagang may tawag dito. Talagang may mga corn May kernels. corn. Tsaka yung advantage, yung amoy niya. Yung mga marurunong talaga sa pagsa-silage, alam na base lang sa amoy. Oo. And yung moisture content, yung dry matter content is 30%, 25 to 30%. 35 to ano? 25 to 30%. Ilang days yung corn yan, boss, bago nyo ginagawang silage? 70 to 80 days. 72? 70? 70 to 80. 72 days mga tol. 70 to 80 days. 70 to 80 days yung mais, pwede na siyang gawing ganito. Ayun. So tara, So yan, papakita na natin. ganyan, no? Tingnan natin yung ano. Pagkatapos dito mga tol, akit naman yan down. Kasi i-compress yan eh. Tapos dito na. Ito na yung kakalabasan niya. Ito na. After doon, ito. And then, sige, Ito naman yung ano yan, no? Ayan. Umiikot na, oh. ibabalot na siya. Okay. Ito, no? Yan, example lang yan ng pagbabalot. Okay. Para lang makapakita. Pero actually, pagka Ganito siya kakapal. Ganito siya kakapal. Ganito Okay. siya kasiksik. Tsaka maganda, no? Kasi hindi ka na magmamanual. Yung sa dati, Yes, sir. manual compression, eh, no? Ngayon, ito, na nakukompress na sa loob paglabas, ibabalot na lang. Opo, sir. Ayos to, ang atol, oh. Tapos yun nga, 8 pesos per ano, no? Yes, 8 pesos per kilo. Pwede pa yun siyang bumaba base sa volume ng order. Depende pa sa order. Exactly. Pwede. Pero may minimum order kayo. Wala naman. Kung ilan lang kailangan ng farmers, available naman anytime. Ang pick up location nga lang, sir, is Tiaong Quezon. Taong peso, Yes, no? we offer delivery. Depende na Lalamove or freight forwarders. Okay. Pero ano, since bago pa kayo, sir, nakakapagtawid na kayo? Tawid dagat or ano? Sa Pinakamalayong order ngayon, nyo? wala pa yata, sir. Wala pa. Wala pa. Pero sir, pakilala ko sa inyo si Sir Pat. Ay, hello, sir. Good morning po. Jason po. Anak Sa ni nanay. ano, sir, vlogger na naging. Gusto nila malaman. Kayo ba yung kasama ni Sir Buddy? Hindi. Kayo yun? O yun, mga tol, yung kasama ni Sir Buddy dun sa ano? Good morning. Sa agribusiness. So, ang billing or yung pagra-wrap in itself, matagal na technology ito. Okay po. Existing na ito sa Western countries. Kaso, ang difference is that yung size nila is about 400 to 500 kilos. So, can you imagine, kailangan pa natin ng forklift Oo. para ma-manage ito. Ang technology natin, perfect para sa Pilipinas or Oo. para sa third world country. Kasi this was designed and developed for the marginal dairy farmer. Bakit marginal? Kasi yung size niya, 50 to 60, kayang buhatin ng tao. Opo. That's one. Sakto lang. Oo. Pangalawa, dahil nga naka-bale ito at naka-wrap, ang plastic natin ay may 25 microns ang size. So meaning, hindi siya napapasukan ng hangin. Kaya maganda yung compaction. Ito, ilagay mo sa labas, maulanan, maarawan, basta hindi lang siya nakalublob sa tubig, it can last for 12 months. Okay. Yun naman yung gusto nating solusyonan kasi sa more than 12 years na ikot nung partner ko, sa industriya ng dairy, every El Nino, or let's say 6 months ng buong taon, mahirap makahanap ng pakain. Opo. Kasi mahirap magtanim. Sa corn farmers kasi na side, normally walang irigasyon. Rain-fed basically. Pag umulan, sabay-sabay. Sabay-sabay ang tanim. Sabay-sabay tanim, sabay-sabay din ang ani. Ang ani, Kaya actually madami din nalulugi na corn farmers. kasi bababa na yung ano. Yun yung isa naming advokasya. So ang sa amin is fix kaming bumili from the corn farmer side all throughout the year, regardless kung ano ang presyo ng corn sa market, fix namin siyang bibilin sa iyo. Sa dairy farmer side naman, fix namin siyang ibebenta sa iyo all throughout the year din. So at least si farmer secured siya na may market siyang
bebentahan. Magbibentahan, oo. Alam niya kung magkano ang kikitain niya. So makakapaglaro siya o kailangan ko mag-save ng kaunti sa fertilizer, sa pesticide. So, para mapalaki niya yung take home niya. Pero alam niya kung magkano kikitain niya. Kumbaga hindi na siya mag-aalala na baka sa anihan mababa yung kuha na ng mais. Nagkataon, no? Kung makikita niyo sa Facebook, madaming like parang usapang mais na Facebook group. Tingnan niyo lang. Lagi ganun yung reklamo. Pagdating ng anihan, lugi, baba ng presyo. Ito sa atin, hindi man kalakihan ng kita, consistent naman tayong nakakapagbili. Okay. So, from the corn farmer side, secure sila. Yung mga farmer niyo, boss, ano yun, nag-a-apply ba sila sa inyo para kunin yung mais nila? Or So, may sarili ba kayong farm? two things. One is, meron kaming internal farms. Okay. Meron kaming around 50 hectares na minamanage namin internally. That is, kasi bago kami. We need to prove, Pinoy, di ba? To see is to believe, always. We need to prove something muna tayo. So, papakita ko muna sa kanila na pwede tayong kumita. Kaya may internal farms kami. Hopefully, in the next 2 to 3 years, ile-let go na namin. Kasi ngayon, madami nang nag-apply. Okay. Well, thank you din sa mga coverage ng mga katulad nyo. Sir Buddy, thank you po sa coverage nyo. Kaninang umaga, kakagaling lang din namin sa interview with Radyo Pilipinas. Okay. Wow, grabe pala. So, thank you po sa coverage ng media. Madami na hong nag-a-apply na corn farmers. Ang usapan naman ho natin ngayon sa corn farmers is, hindi naman ho bigla kaming everywhere in the Philippines. May impact areas tayo. So, yung mga, let's say, Calabarzon. Pag may nag-a-apply sa Calabarzon, yun yung pwede muna namin unahin sa ngayon. Kasi yun yung malaki. Parang yun yung na-prioritize nyo ngayon. Okay. Message lang po sila sa Facebook group namin, o sa Facebook page namin. Message lang kayo sa Messenger doon kung gusto nyo mag-apply, or mag-email lang kayo sa grow@goldenforage.com. Ako po mismo ang sasagot sa inyo. Yun, mag-apply na kayo. Pero priority natin mga taga dito muna. For now, Calabarzon area. Tapos we're area. trying to explore ngayon, moving north. Okay. Actually, sir, natanong ko si sir kanina. Kasi nga, siyempre, di pa bago pa lang tong natin, yung product. So, hanggang saan na yung narating ng product natin ngayon, sir? Meron na ho natin na Meron na ho kaming bumili na Tarlac. Tarlac? Hanggang Tarlac. Okay. Tarlac. May kausap na din kaming parang isang distributor sa Tarlac. Okay. Shout out kay Sir Imo. Kay boss, Imo Goat Farm. So siya po ang una naming kausap. Yun mga tol. So suportahan natin, try natin tong Golden Forage. Gawang Pinoy, tatak Pinoy. Boss. Totoo naman. Nasabi ni sir, rin kayo nito. Nagbibenta din naman ho kami. Okay. So message na lang. Message na lang ho. for the Message price. ho kayo sa Golden Forage. Manghihingi lang ho kami ng kaunting details. Siyempre email, phone number. Tapos bibigyan kayo namin ng proper quotation. Andun yung specs, andun yung presyo, andun kung ano yung benefits niya. Para kasi mahirap kasi na isang usapan, bibigyan kitang presyo, hindi mo naman alam yung pros and cons. Tama. So biglang negative. So better na maintindihan mo muna, mabasa mo lahat, doon ka magdesisyon. Okay. Etong machine natin, isang size lang, boss? Sa ngayon, isa lang. Pero may dadalhin kami na mas malaki. Mas malaki? Ano lang, in terms of mas malaki ang machine or mas malaki yung output. mapuproduce na? Mas malaki na machine. Ang output ay mga 100 to 400 kilos. Malaki na Ito yun. naman para sa mga bigger farms naman. Yun. Ayos pala. Abangan natin yun, sir. Ito, first time ko tong sasabihin in public. Gusto ko lang ipakita kasi kahit naman kayo mag-reach out, may presyo kami nito Retail price nito, 8 pesos, pick up price sa Chaong, Quezon. Okay, Chaong. Ang average nito ay 50 to 60 kilos. Okay? Pero gusto ko lang ipakita yung data na nakita na alam namin. Based sa interviews namin, including yung dalawang pinakamalaking dairy farm sa Calabarzon ay kliyente namin. Sasabihin ko sa inyo, ang presyo ng so may bunker silage, may barrel silage which is yung nasa drum. Nasa drum ako. Tapos meron tayong bag silage, yung nakasako. Okay. Ito yung pang-apat, bale, na dinadala natin.
Sa bunker silage, according to the interviews that we did, merong 20 to 30% spoilage. Meaning, sa 10 kilo na binili mo, ang napapakain mo, 8 kilo lang o 7 kilo lang. Oo, may ano Okay. na. May Wala losses. Si barrel silage, yung nakadrum, kasi hindi consistent yung pressure na, kasi tao yun eh. na. Manual Oo. kasi, manual Isipin mo, compression. sabihin mo 80 kilos ako. Hmm. Nakatayo ako doon. That's 80 kilos per cubic meter worth of pressure. Ito, 650 650 kilos per cubic meter ang equivalent. Okay. Yung losses nila or spoilage, 10 to 30%. Okay. Both bunker at saka both bunker at saka barrel silage can last for 6 to 12 months. Bot silage, pwede niyo po akong kontrahin, huwag niyo naman po akong i-crucify. Ito lang naman yung kinikwento ko. Ito yung data dahil sa, May data naman, yeah. sa interviews namin. Ang sabi ay, it can only last 15 to 60 days. Kailangan mo na siyang ipakain, otherwise, mai-spoil. That's one. Pangalawa, nung tinanong namin, ano yung spoilage rate mo? 50% and up. Ganon kataas yung yung spoilage nila. Okay. So, ang trying to compare yung prices, no? Ang current market sa Nakabang, again, correct me if I'm wrong sa mga viewers natin. Ang alam ko ay 6 pesos per kilo ang nakasako. Okay. Huwag na natin puntahan yung spoilage rate niya na malaki. Okay. Punta na lang tayo sa bunker, which is 30%, di ba? So, sabihin natin bumili tayo ng 1 toneladang mais. 6 pesos times 1,000. Ito bali ang gastos mo sa 1 tonelada. Dahil meron kang 30% na spoilage rate, ibig sabihin 700 lang ang napakain mo, 700 kilos. Divided by 700. Yan ho actually ang cost mo. Mas mataas sa... Hindi mo pa dito nako-consider yung cost mo to manage yung spoiled mo. Kasi yung 300 na yon, hahakutin mo, itatapon mo. Problema mo pa kasi lalagay. May nagsasabi sa amin ng mga malalaking farmers na, hindi, okay lang yan. Binibigay naman namin as fertilizer dun sa corn farmers namin. Okay lang naman yon. Pero isipin mo, from the bunker area hanggang dun sa cornfield, gaano kalayo yun, di ba? So, sabihin na lang natin na 50 cents per kilo ang cost mo to move. Kasi normally, ang logistics naman nasa piso per kilo eh. Pero dahil sira, sabihin natin half. So, dun sa 300 mo, times 50 cents, 150. 150 na. So, ibig sabihin, yung total cost mo, 6,150 overall. I-divide mo siya by 700 na napakain mo, yan ho actually ang total cost natin. Other than the cost itself, ang pinakamalala dito is actually yung presyo ng alaga natin. Isipin nyo kung ang baka nyo ay kailangan manganak. Pag napakain nyo yan ng bulok, nababawasan ang fertility rate niya, nababawasan yung gatas niya. So wag na natin itabi na lang natin yung gastos ng pakain. Yung gastos na lang ho ng ng alaga nating baka o kambing. Makwento ko lang din isa lang, last. Yung partner ko, merong alagang mga kambing. Ito yung mga worth 250,000, 300,000 na breed. Accidentally, napakain ng tao niya ng may amag. Sa simula, hindi nila alam kung bakit namatay. Pinatest niya, ang cause, yung pinakain. Yung pinakain. Amag dun sa corn silage. Pero yung mga worth 200,000. Oh, di ba? Iyak tawa siya. Iyak tawa na. Napakain mo lang ng di ba? So, ganun lang naman ho. Ang pinupush natin sa Golden Forage ay kalidad. Kaya hopefully po, pag-isipan natin kung ano ba ang gusto nating ipakain at paano ba natin gustong i-develop yung ating mga alaga. Sa laki ng bayad natin sa genetics niya, maximize natin yung potential niya. Okay. Yun lang, sir. Thank you, sir. Po. Thank you. Thank you po sa mga invite mo, viewers. Sir, ulit. I-like yung nyo.
punta po kayo ng Golden Forage page, pa-like, pa-follow po, at pa-share. Kung may komento mo ho kayo, message lang ho kayo or komento ho kayo sa aming page. Tayo ay sasagot po sa inyong mga katanungan at sa inyong mga comment. Salamat po sa lahat ng viewers. More power to you, sir. Thank you, sir. Thank you.